So, pang 57 days na po natin ngayon. So, maaring meron na nagbubunga sa ating mga puso or maaring may mga nailiwanag na sa atin o maaring naman na yung mga bagay dati na hindi natin naririnig, ngayon nagiging maliwanag sa atin. 'Di ba po? Mhm. So, dito po sa Healing Discipleship po natin, 57 days, ngayong umaga po ito, ipag-aaralan natin yung pinamagatan ko po ito na God will turn off sickness and disease. God will turn off sickness and disease. Sa loob po ng bahay, kapag madilim, tine-turn on natin ang mga ilaw. Tama? Kapag tayo ay Mm. naiinitan, magte-turn on tayo ng aircon. Kapag tayo ay nangangailangan ng anumang klaseng appliances sa loob ng bahay, tine-turn on natin 'to. Pero kapag hindi natin sila kailangan, tine-turn Tina-turn off off. natin. Tine-turn off natin. So, dito po ipapaalam sa atin ng Panginoon na alam nyo ba, during Old Testament, mayroong mga ipinangako ang Panginoong Diyos na kaya niyang i-turn off ang anumang mga sakit at karamdaman. So yun po ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. God can turn off any sickness and disease. Amen? So Amen. ito po ay Old Testament account. Dito po sa Old Testament po, number 1, ang promise ng Panginoon ay alisin anumang sakit at karamdaman. Hindi niya i-allow anumang mga harmful na karamdaman sa atin. Ito po ay kinuha sa Deuteronomy 7:15 sa English Standard Version po. Maaari niyo po bang basahin, Ate Lee? Nakikita niyo po ba? Ate Linda, pwede po kayo magbasa. Ayan, nakamute po. Nakamute ka, ate. Nakamute ka Sige po. po. Sandali. And the Lord will take away from you all sickness and none of the evil diseases of Egypt, which you knew will be inflict on you, but he will lay them on all who hate you. Ayan. Diyan po pinapakilala ng Panginoon yung salitang, ang pangako niya, alisin anumang mga sakit sa ating mga katawan. Sabi diyan, and the Lord will take away. Take away, remove. Pag-remove po yan. At kung babasahin niyo po, ay pag-aralan niyo po yan sa concordance po, sa parang dictionary po ng Bible, makikita niyo po yung Hebrew na salita kung saan sinasabi doon, sur. S-O-O-R or S-U-R sa pronunciation. Yang take away po, ang pag-aaral, sa pagbabasag po niya no, sa pag-aaral, sabi diyan to turn aside or to turn off. Turn off. So, diyan na po natin kinuha yung title natin sa umagang ito na God will turn off sickness and disease. Yan po yung foundation natin na verse ngayon kung saan pinakilala ng Panginoon dyan na ito turn off niya anumang mga sakit at karamdaman na kanyang sa bayang Israel. At sabi diyan, kanyang ibibigay yon sa lahat ng mga namumuhay sa kanila. 'Di ba? Kasi po sa bayang Ehipto po o sa bansang Ehipto, diyan po sila inilabas ng Panginoon. 'Di ba po yung bayang Israel? Ilan po yung plague o yung mga salot na ipinadala sa Ehipto? Ilan? 10. 10. Sampu. So, 10. 10. Merong 10 ipinadala ang Diyos na mga plague o mga sakit o karamdaman sa bayang Ehipto. At inilabas po sila ng Panginoon. Wala po tayong time para isa-isahin po yung plague na yon. Maaari nyo lang pong tingnan sa Exodus o sa Book of Exit na sinasabi. So, makikita po natin dyan na ang pinangako ng Panginoon, kanyang ito-turn off. Ito-turn off niya anumang sakit at karamdaman sa bayang Israel. Ate Lynn, pa-mute po. Naririnig yung mga background. Thank you. So yan po yung number 1 natin. God can turn off all sickness and disease. Pag sinabi pong all, all, lahat. 'Di ba? Hindi lang Lahat. iilan, kundi lahat. So yan ang pangako ng Panginoon. Number 1 pa lang po yan. Number 2 po, God's promise to protect and heal those who follow Him. So kailangan po natin na maunawaan na during Old Testament, ang pag-operate po ng Old Testament, kapag ito ay ginawa mo, ito ang mangyayari sa iyo. For example, kapag ikaw ay sumunod, blessing ang marireceive mo. Kapag ikaw ay sumuway,
curse ang marireceive mo. Ganin po nag-ooperate ang Old Testament. Mamaya po, ipapaunawa sa atin paano nag-ooperate ang New Testament. Pero ito pong pinag-aaralan natin, ito po ay account sa Old Testament. Amen po ba? So, pangalawa po, God's promise to protect and heal those who follow Him. Nababasa mo ba, Ate Agnes, yung nasa screen po? Pabasa nga po sa Exodus 15:26. So, tuloy salamin ko. Ito. Saying, if you will diligently listen to the voice of the Lord your God, and do that which is right in his eyes, and give ear to his commandments, and keep all his statute, I will put none of the diseases on you that I put on the Egyptians, for I am the Lord your healer. Yan. Ito po ay familiar na verse sa atin po kasi dito po kinukuha yung pangalan po ng Panginoon ng Yahweh kung saan pinakilala niya na siya ay Jehovah Rapha. Jehovah Rapha, for I am the Lord your healer. So, minsan naman pagbaliktad ko po yung Jehovah Jireh at saka Jehovah Rapha. So, medyo sila kasi. So, dito po pinapakilala sa atin ng Panginoon na ang nature niya, siya ay Jehovah Rapha. For I am the Lord your healer. Makita niyo po dito, no, yung promise ng Panginoon, kanyang ingatan at pagalingin lahat ng sumusunod sa kanya. So ito pong verse na to sa Exodus 15:26, ito po ay conditional statement. Kasi po yung salita dyan na if you will. Sa Tagalog, parang sinasabi na kung gagawin mo kung gagawin mo, ito ang mangyayari sa'yo. Pero kung susuway ka, edi ito ang mangyayari sa'yo. Lalo po yung sinasabi dun sa Deuteronomy kung saan sinabi ng Panginoon yung blessing at sinabi ng Diyos yung mga curse. So dito po, makikita natin yung mga salitang ginuhitan ko. Listen, makinig ka. Pangalawa, do that. Gagawin mo. Pangatlo, give ear. Kailangan mong magbigay ng pandinig sa Panginoon. Tapos pangatlo, keep all. Keep all. Yung apat po na yan, meron po bang nakakagawa niyan? Meron po madali po bang gawin yan? Madali bang sundin? Madali bang gawin? Di ba hindi? During Old Testament, iilan lang yung mga nakakasunod ng pinag-utos ni Yahweh. Iilan lang. Di ba po? At kahit yung mga iilan na yun ng mga lingkod ng Diyos, meron ding part sa buhay nila na sila ay sumusuway, like si Moses na nag-lead sa bayang Israel. Kasi po dito sa Exodus, yung background po na to, yung sinasabi doon ni Yahweh na dapat niyang i-strike yung bato. Tama ba? Ay, hindi. Sabihin doon sa bato na lumabas yung tubig, pero in-strike niya. Di ba po? So, sumuway doon si Moises. In one account sa buhay niya, sumuway siya sa Diyos. Katulad din ni David. And so on and so forth. Kahit sino magbigay tayo sa Old Testament, merong kakulangan ang tao na sila ay imbes na sumunod, makinig, at gawin ang pinag-uutos ng Panginoon, merong sa point sa buhay nila na sila din ay sumuway. Kaya nga sabi dyan yung keep all. Kailangan mong isundin lahat. Di ba po? Kaya makita natin doon dito sa Old Testament na meron talagang hindi nakakasunod ng kalooban ng Panginoon. Pero ang pangako ng Panginoon sa sino mang sumusunod sa Kanya, I will put none of the disease on you. Kasi katulad ng sinabi natin kanina, ang Diyos naglagay siya ng 10 salot sa bayang Ehipto. Pero ang sabi niya dyan, I will put none of the disease on you. Napakagandang promise po yun, no, na ating mamuni-muni sa umagang ito na kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, anumang mga sakit at karamdaman, hindi niya ilalagay sa iyo. Di ba po? Makita natin yan. Pero ito po ay Old Testament. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, meron bang nakasunod? Madali bang sundin? Di ba po? Hindi. hindi madaling sundin. Punta tayo sa pangatlo po, sa point 3 po natin. Sa pangatlo po natin, God's healing includes every disease. Makita po natin dito na kasama sa pagpapagaling ng Panginoon yung ating mga karamdaman. Gagamitin po natin ulit dito yung sa Psalm 103 verse 2 to 3. Ate Chi, nakikita mo ba yung aking screen? Pwede po bang pabasa? Teka lang. Sige po. Bless the Lord,
O my soul, and forget not all his benefits, who forgives all your iniquities, who heals all your disease. Ayan, thank you po. So makita po natin dito sa Psalm 103 na inuutos ng psalmist na i-bless daw ang Panginoon. O yung soul niya, yung part ng soul niya, i-bless niya ang Diyos. Sinasabi diyan sa verse 2 po, di ba? Pero makita natin dito yung mga ginuhitan ko, yung salitang all, all. Di ba po, tatlo po yung salitang all. Pag sinabi pong all, lahat. Tama po ba? Wala siyang in-exclude. Kasi sinasabi po kasing all, lahat naka-include. So yung mga salita dyan na all his benefits, all your iniquities, and all your diseases. So makita natin dyan na maliwanag na kasama sa pagpapagaling ng Panginoon ang ating mga karamdaman. Kaya niyang pagalingin anumang ating mga karamdaman. Pero merong mga tao na nakakalimot ng benefits na meron sila. Kaya sinasabi po dyan, di ba, na all his benefits. Di ba, katulad sa mga, kung meron tayong PhilHealth, di ba po, sabi ngayon na dinagdagan na daw yung, tinaasan na daw yung mga coverage ng PhilHealth. Pero kung hindi mo alam yung mga benefits na meron ka sa PhilHealth, hindi mo gagamit ng full capacity yung benefits na meron ka. Tama po ba? Make sense ba? Nakaka-connect ba tayo? Dito makikita natin sa verse na to na kapag sinabing all his benefits and forget not all his benefits, kasi merong nakakalimot. Nakasama sa pangako ng Panginoon, hindi ka lang niya patawarin sa iyong mga pagkakasala o pagkakamali, kundi He who heals all your diseases. Sino po yung tinutukoy na who heals all your diseases? Si Yahweh, Jehovah Rapha. Yun ang kanyang nature. Ang nature niya magpagaling. Pero hindi lang yun, kundi yun ay kanyang identity na magpagaling. Dahil siya ang Diyos ng ating kagalingan at siya ang Diyos na nagpapagaling sa atin. Kaya all his benefits, forgives all your iniquities, and heals all your diseases. Hindi ko po alam kung kaya nating parang ipaliwanag ko na may ikling panahon. Pero pag sinabi po kasing all, lahat. Lahat. Kahit po tingnan nyo yan sa Hebrew at tingnan nyo yan sa Greek, pag tinanslate pa rin yan, yung salita na yan, all pa rin. Lahat pa rin. So, yan po ang pangatlo natin. Includes every sickness and disease. Sumunod po natin, pang-apat po natin, number 4, God's promises to restore, God's promises, restoration, and healing. Sa Jeremiah 30:17. Nay Violi, pwede niyo pong pabasa yung Jeremiah 30:17. Nakikita niyo po ba? Nay Violi. Ate Dolly, nandiyan ka pa ba? Jeremiah ano po? 30:17. 30:17. Ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang sayo na walang nagmamalasakit. Ayan, salamat po Ate Dolly. Okay, pamute po tayo para maganda po yung quality ng ating recording. Ayan. So, dito po makikita natin na kasama sa promise ng Panginoon, tayo ay kanyang ibalik yung ating mga Kalusugan. Restoration ng ating mga healing. Kaya sinasabi po dyan sa Jeremiah, I will restore health to you, and your wounds I will heal, declares the Lord. So, hindi po ako nagsasalita dito. Ang Diyos po ang nagsasabi, declares the Lord. Sinabi niya sa bayang Israel through prophet Jeremiah na He will restore your health and your wounds I will heal. Ang sabi po sa medical science po, ang ating pong katawan, mayroon daw po itong kapasidad o kakayanan na galingin yung mga sugat. For example, nahiwa ka, diba, nasugatan ka ng kutsilyo o anumang matatalim na bagay. Ilang days ka lang mag-antay, ito ay maghihilom na. Yun po yung pag-aaral ng medical science. Merong kakayanan ang tao na gumaling yung kanyang sugat. Kaya dito pinapakilala dito na God can heal your wounds. Di po, ang Diyos talagang create niya ang physical body natin na ito ay kusang gumaling.
yung mga sugat nito. Di ba po? So dito pinapakilala ng Diyos na I will restore your health and I will heal your wounds. Makikita natin kung ano yung kalooban talaga ng Panginoon. Di ba po last time pinag-aralan natin na God's will for you to be healed. Ang kalooban ng Panginoon, ikaw ay kanyang pagalingin. So dito, maliwanag na pinapakilala sa atin ng Panginoon na will niya na ibalik ang ating mga kalusugan. Meron bang nanghihina sa oras na to? Meron bang parang nawalan ng lakas sa oras na to? Alam mo ba ang promise ng Panginoon ay kanyang i-restore ang health mo? Amen? Kalooban ng Amen. Panginoon na i-restore anumang mga nanghihina sa atin. Katulad po nung sinasabi natin kanina, through God's word po, we can receive healing directly from God. Hindi na natin kailangan maghintay ng mga healing evangelists para tayo ay gumaling. So yan po ay pangako ng Panginoon. Pero paano siya naging totoo sa puso mo? Yun kasi ang diferensya. Pinag-aaralan natin, pinimensahe, tinuturo, pero paano siya naging totoo sa kalooban mo? Naging totoo ba siya? Naging realidad ba siya? Yung pinhiba na naitanim, gaano siya talagang nagrema sa puso mo? Na kapag nandun ka sa sitwasyon na yon, meron kang salita ng Panginoon na pinapanghawakan. So, ito pong apat na to, ito po ay account during Old Testament. Number 1, di ba po, yung God will turn off your sickness and disease. That number 1, promise ng Panginoon, i-remove lahat ng iyong karamdaman at mga sakit. Number 2 po, ang pangako ng Panginoon, protektahan ka at ikaw ay kanyang pagalingin dun sa mga taong sumusunod sa kanya. Number 3, kasama po sa pagpapagaling ng Panginoon ng ating mga karamdaman. And then number 4, God's promise to restore our healing, restore our health. So yan po yung apat. Yan po yung account during Old Testament. Pagdating po sa New Testament, kasi po sinasabi natin kanina, hindi nga natin nasunod. So dahil sa hindi natin nasunod, ang karapat-dapat na matanggap sa atin or ang karapat-dapat na ma-receive natin, yung mga curse na sinasabi sa Deuteronomy. Pero alam niyo po ba na mayroong sumunod? Kaya tayo ay nagbe-benefits ngayon. Kaya tayo ay nagiging beneficiary ng pagsunod na ginawa ni Jesus. Kaya dito po sinasabi sa Hebrews ng writer na we have a better, sabi po dito, but now he has obtained a more excellent ministry inasmuch he is also a mediator, tagapamagitan. Sino? Si Jesus. Ng ano? Sabi po dito, of a better covenant which was established on a better promises. So, during Old Testament, ang pangako, marireceive mo lang kapag ikaw ay sumunod. Maliwanag po ba sa atin yon? Ganun po nag-ooperate ang Old Testament. Pero sa New Testament, nakasunod ka ba? Kaya mo ba nare-receive ang ipinangako ng Panginoon? Di po. Hindi. Dito papasok po ang grace. Ang grace ng Panginoon sa Matthew 8:16, 17, ang sabi po dito, He healed all who were sick. This was to fulfill that was spoken by the prophet Isaiah. He took our Our illnesses, and bore our diseases. diseases. Ito po ay familiar din sa atin kasi po ito ay kinuha sa Isaiah 53:5 na kinote po ni Matthew at kinote din ni Apostle Peter. Maliwanag na sinasabi po dito na sa pamagitan ng pag-fulfill ng Panginoong Jesus doon sa prophecy ni Isaiah, kanyang dinala at inalis ang ating mga karamdaman. Sabi diyan, He healed all who were sick. Nandiyan na naman yung salitang all. Kapag sinabing all, wala siyang in-exclude. During sa pagmiministry ng Panginoon, walang isa ang Panginoon na pinahindian o sinabi niyang hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng kagaling kasi hindi ka naman sumusunod sa utos ng Diyos. Wala po tayong makikita sa account ni Matthew, Mark, Luke, and John na ang Diyos nagsabi na hindi ka karapat-dapat na tumanggap ng healing. Wala tayong makikitang ganon. Kung meron po, pwede nyo pong i-present. Pwede nyo pong i-present, pero wala po tayong makikita na ganon na account na sinasabi po. So, He healed all who were sick. Kasi katuparan po yun ng inaisulat o na propesya ni Prophet Isaiah. Ang sinasabi diyan, He took our illnesses and bore our diseases. Kung dito, kung dinala niya na, bakit mo pa kailangan dalhin?
kung meron ng kumuha, bakit mo pa hinahayaan na pahirapan ka niyan? Bakit mo pa hinahayaan na pahirapan ka ng karamdaman? Kung meron ng nagdala at kumuha ng karamdaman, there's no way for us na dalhin pa. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa ating pamagat sa oras na to that God can turn off your sickness and disease. Amen? Amen. Amen po ba? Amen po. Amen po. So, yun po yung pangako sa atin ng Panginoon that number one, pangako ng Panginoon tayo ay kanyang ingatan at kanyang pagalingin. Number two po ay ayun po yung number two pala, yung number one, yung kanyang alisin yung mga karamdaman Remove. at yung mga sakit sa atin. At number three po yung kalooban ng Panginoon tayo kanyang pagalingin, kasama po doon yung diseases. At number four po yung i-restore niya ang ating mga health. Kaya dito po tumawid tayo sa New Testament kung saan pinakilala ng Panginoon na dahil sa pagsunod ni Jesus, tayo ay kanyang pinagaling. So yun po yung 5 na mumuni-munihin natin ngayong darating na linggo. Again, God can turn off your sickness and disease. So maraming pong salamat. Dalangin ko po na ito po ay magrema sa ating mga kalooban at itanim po natin to ngayong darating na linggong ito kasi ito po ay isa sa paraan para tayo ay makareceive at lumakad sa divine healing na mula sa Panginoon. God bless po sa ating lahat.